What's up mga idol? So may gagawin tayo. So nabasa daw ito ngayon lang. So pansinin nyo, mayroon na pong puti oh. Pati yung sa camera dito, namuti na. Nagmoist na po yan dahil po sa pagkakabasa. So dinala ito ni sir. So, ngayon lang, iiwanan niya. Pati yung sim, tinanggalan niya. So wag na natin patagalin. Baka mas lumala pa. So dito kasi nakikita na yung mga tubig. So paano ba gawin ang nabasa? So ayun, una ang gagawin natin, baklasin natin ito. RS Super. Para siyang Infinix mga idol. So ang laki ng camera niya oh. Ko alam kung Infinix ito or Tecno. So baklasin natin. So tanggalin muna natin yung takip. Gamit tayo ng pantastas. So ingat ngayon mga idol dahil may bagyo. Grabe, pang-apat na ito na nabasa. So kahapon ang daming nagpagawa ng nabasa. So yung iba talaga hindi na maagapan. Dito tayo mag-angat. So damage agad ng LCD. So wala namang mga budget. So mga di kilalang unit ba. Ay, Tecno pala to. Ayan, sana maagapan pa natin. So may mga tubig na oh. So kapag pumasok na sa ilalim mga idol, lalo na kung i-charge mo pa. So ito hindi ko na sinarge, diretso baklas na tayo. So umabot pa to ng 10 minutes bago ko binuksan kasi may nauna na. So maraming salamat, maraming nagukin ngayon mga idol. So yung iba butlok. So anong ayun, kitang-kita yung mga tubig oh. So unang gagawin natin dito mga idol kapag nabasa, i-cleaning natin lahat. Yun, pati dito sa takip oh. So ihuli natin yung ano. So ITEL pala ito. Super. So tanggalin muna natin lahat ng screw. So agapan natin agad mga idol kapag may mga nabasa kayo, kailangan nyo talaga buksan at i-disconnect nyo yung battery. Para hindi mas lalong lumala. At higit sa lahat, huwag nyo pong i-charge. Kasi kapag may moist po ang baba niya dito sa charging, matik yan, masusunog ang charging pin. Uusok yan. So madamage ang charging board. So nagagawa naman ng paraan yan. Kaso lang, medyo risky din ang paggawa kasi pwedeng pag pinalitan mo rin siya ng charging pin ay uusok din siya. So may gagawin ka doon. Step kang gagawin para gumana. So ayan, tanggalin natin ito hanggang baba. Kailangan nyo talaga agapan kapag nabasa. Ang pinaka the best way, pagkabasa pa lang, kailangan nyo talagang pabuksan o dalhin sa malapit na paggawaan. Huwag nyo paabutin ng 3 days, 2 days, 24 hours bago nyo ipagawa. Kasi matik yan, pwedeng madamay talaga ang LCD. Minsan nga, minutes pa lang, 15 minutes, 1 hour, damage na ang LCD. Kakalawangin kasi ang flex ng LCD mga idol. So kapag ginalawang na ang flex ng LCD, masusunog siya. So pag nasunog, blackout na. So yun na yung gagastos ka ng LCD. Bukod dun sa LCD, i-cleaning pa yan. So gagawin pa yung nabasa. So mas malaki ang gastos mo. So mas maganda kung kababasa pa lang, ipa-cleaning mo kagad. So kagaya dito, ayan, kababasa lang ito. 1 hour na daw ito ata. So kailangan mo dalhin sa paggawaan. So tama ang ginawa ni Idol, ni Boss Amo. Tinala niya kagad dito. So di pa nga sana niya ipagawa kasi daw wala siyang budget. Sabi ko, pag pinatagal mo pa yan, mas lalong lumala yan. Kaya iniwan niya. So balikan niya ito maya-maya siguro. So tanggalin muna natin yung board. Una natin tanggalin ang connection ng battery mga idol. Bago ang board, bago ang lahat kasi baka mag-short. So tanggalin natin itong, ayun, wala pang kalawang oh, kasi kababasa pa lang. So ayan. Ang unang yan mga idol, yung motherboard, ang una mong i-blower. Kasi ito yung pinakamahalaga sa lahat. Di bali masira yung iba dyan kasi mura lang naman ng mga parts. Huwag lang ang motherboard. Tanggalin natin itong camera. Kasi baka mamaya, ay mayroon nang kalawang pala oh. So maya-maya yan, mas lalo na para ng ano yan, asin-asin na yan. So mag-apply tayo ng lacquer thinner mga idol. So pag naglinis tayo ng board, lacquer thinner. Budburan natin lahat yan, huwag kayong matakot kasi hindi naman masira kapag lagyan mo ng lacquer thinner yan. Panglinis kasi na ng ano, mga idol, kahit hindi nabasa, kung gusto mo linisan ng board, gamitan mo ng lacquer thinner. Pwede rin naman fluid. So ini ano mga idol, basta malinis mo yung board. Yun ang i-secure nyo una ang board. Ayan o, kitang-kita yung basa o. Ito. Ito yung tuyo. Ay, basang-basa pa talaga. Kapag
kapag natanggal kasi ang tubig niyan mga idol, maaaring may chance na mabuhay ang unit. Kasi kaya naman siya hindi nabuhay dahil short dahil sa tubig. So ayan, natuyo na oh. So itabi natin yan. So ito yung sunod natin. Grabe, moist na. So hindi naman to matuyo agad-agad. Kailangan yan ipunasan natin. So blower mga idol, kung meron kayong hot air, mas okay. Air blower, pwede. Ayan, natuyo na siya oh. Kailangan nyo kasi maano yung tubig, matuyo kasi kung meron ba ang tubig, isalpak nyo kagad dyan, mag-moist nyan doon sa ilalim din. Basa pa rin ang kalalabasan, mag-moist ang banda sa camera. So ayan, okay na. So yung next step natin mga idol, dito, ayan oh, yung battery niya may tubig pa oh. So yung mga switch na to, madalas yan, dyan nagsisimulang mag-short din, mag-auto on. So, lower natin. So, kapag kababasa lang mga idol, napakalaki po ang chance na maayos. Pero kung 3 oras na or isang araw, 2 araw na, so, maaaring marami ng papalitan na pyesa kagaya ng LCD. Yan po yung masisira mga idol. So, mas malaki ang gastos. Alam mo nyo naman ng LCD na mahal yan. So, next step ito, charging board. So, matuyo lang natin yan mga idol, matik yan. So, may chance na mabuhay. Huwag nyo hayaan or ilagay sa bigas kasi yung iba nilalagay sa bigas. Hindi naman po nakakaano yung bigas. Maganda lang yan kung siguro hindi built-in or tinanggal mo yung battery, matuyo agad yan. Kung nasa loob ang matubig at nilagay mo sa bigas, hindi yan matutuyo mga idol. So, mas lalo lang lumala ang sitwasyon. Kalawangin kasi yan. Yan oh, tubig oh. Ayan, tuyo na. So, dito battery kasi hindi na natin yan tanggalin. Kasi, medyo ano yan, baka magkulubot na pag ibalik natin. So, mahalaga, malinis natin dito banda. Oh. Yan, okay na. So, wala nang ano, tubig. So, bagyo kasi ngayon mga idol, kaya marami talagang nababasa. So, ayan dito. So, yung dito naman tayo sa camera, sa moist. Front camera, yung back camera. Yan, yung mga ilalim kasi nito, sumisiksik yung tubig nito eh. May mga tubig ito kanina. Yan oh, tubig ko oh. Yun na. Yan, saka natin i-testing. So, mabilisan lang ang gawa natin mga idol kasi di naman natin kailangan patagalin pa. So, ito yung nag-moist kanina. So, dito natin initan, wag sa harap. Kasi ano yan, may lens, baka matamaan. Itong camera nito, basa din to. Ito, props lang to. So, ayan. Istira natin yung board kung grounded o hindi. Kaya naman sa hindi rin nagcha-charge mga idol or nabubuhay dahil po sa tubig na na-stuck sa ilalim. Minsan naman magbi-blink-blink. So ayan, pumapalo siya. Pag ibaliktad natin, ayan normal, walang palo. So good ang board. So maaaring buhay na to. Kasi yun, pansinin nyo dahil kababasa lang at tama ang desisyon na ginawa ni idol. Estudyante yata, ayan o. Ayan o, kalawang na pa pala dito. Meron na. Kahit tagay natin ng thinner, hindi pa rin talaga siya matanggal. Pero mamaya niyan, kung hindi ito pinalinis, mas lumala ang sitwasyon nito. So, ayan. Balik na natin to. So, maaaring nabuhay na ito mga idol. Pero kung umabot na ng 3 hours, 4 hours, o isang araw mga idol, asahan mo talaga na ang LCD ay madamage na. Kung hindi man LCD, maaaring bumigay na ang board. Kasi kakalawangin mag-shortage. Mas lumala pa siya. Or kung lalala man ang board, pati po yung LCD lalala, ay naku. Bili ka na ng bago. Ayan, malinis na oh. So yung moist dito kanina, nawala na. So, may mga moist to dahil sumisiksik to. Yung tubig dito, butas kasi ito mga idol. Ayan oh, dito banda oh. Yan, sa airpiece. Yan oh, dito pumapasok yan oh. So tingnan natin. So ITEL power pala to, ang model nito. Super. Ano ba itong model na ito? Ngayon lang ako nakabaklas ng ganitong ITEL ah. Anong
model ba to, di na natin baklasin yan. Basta RS, ITEL. RS super daw yung battery, ITEL. So malalaman mo kung anong model, di ITEL. So ayan, next step. So ang pinaka-importante lang naman mga idol, kapag nabasa talaga ang cellphone, kailangan nyo talaga ipalinis kaagad. Huwag nyo hantayin na, buhay pa naman to. So maya maya yan, magulat ka, magbi-blink na lang yan, magputi na ang screen. Kasi dahil sa tubig po yan na pumasok na sa ilalim. Mag-short yan dahil may laman ang battery. Mag-spark siya, kaya madalas nagbi-blink at natuluyan na ang cellphone or yung display. So ayan, so nakapit na natin. So maraming salamat sa inyong tiwala mga idol. So may nag-walk-in kanina, 3 na, pang-4 to mga idol. So anong oras pa ngayon? Kasi maulan ngayon mga idol. Alauna na ba? 1. So medyo maulan nga, medyo ano tayo. So ang lalamove naman natin ay 2. So hindi na rin masama. So mamaya dagdagan pa yan. So ingat sa maulan na panahon kasi pwedeng masira talaga ang cellphone kapag nababasa. So ayan, testing na natin. At ayan, lumabas ang charging mga idol. Ayun lang, nag-i-error. Ito yung mahirap mga idol. Error charging na Iwan yun talaga ang mahirap pag nabasa. Bakit sinarge pa ito ni idol? Ayun error unplug charger. So ayan, tingnan natin ito mga idol. Baka rin na basa pa yung BMS nito. Dahil nabasa ito mga idol, tingnan natin itong BMS, baka may tubig pa. O minsan naman, kinalawang ang pyesa sa ilalim. Nag-short siya, nakakabit kasi ang battery. Kaya, pag nabasa talaga, pwede buhay na mga idol, buhay na sana ang board niya. So ito, kapag may error battery, hindi yan mag-on ang unit. Kasi error siya May shortage. So ayan, wala naman So yung battery niya malinis naman. Ayan, linisan natin ang thinner yung ilalim. So yung mga common issue ito ng Matic Infinix, ITEL. So pare-pares na kasi ng board yan. Halos isa lang ang board nila. Pangalan ng pinagkaiba or yung brand. Yung battery niya halos pare-parehas lang. Parehas lang talaga. Iniba lang yung pangalan pero ang brand, pero ang loob parehas lang. So wala namang kalawang. So madalas dito mga idol, kailangan linisan ito. Itong mga connector natin mga idol, nandyan po yung madalas dito, yung nag-error. So kailangan mo siya linisan. Tapos i-retrehit mo lang ng konti. Makuha na yan sa linis-linis kapag ganyan. Lalo na kung nabasa, kababasa lang. Ito naman kahit palitan mo to ng charging port, wala po sa kinalaman sa charging port yan ang error. So may mga resistor kasi ito dito mga idol. Malapit sa battery. Kapag yan shorts or shortage, nabasa pa, maaari siyang mag-i-error. Minsan naman nasa battery BMS. So tingnan natin kung mag-charge normal. Yun lang, error pa rin. Ayan, mag-try nga tayo ng battery. So maaaring may tama yung nito, battery mga idol. So pati dito pala kalawang parang niya, parang Spark Go 2024 ang charging board niya. Ulit. So bago natin, testing natin ulit. Kapag ganun pa rin, try natin ng battery. Pwedeng sa BMS yan mga idol. Ganun pa rin. May battery tayo, try natin. Kasi pag ganun pa rin yan mga idol, so may tama ang BMS, palitan natin ang BMS. Sana mag-charge, kung mag-charge ito normal, ibig sabihin nasa battery ang tama. Pero ang may tama talaga yung battery niya, goods pa yan, nasa BMS. Ayan mga idol, good sa bagong battery, swerte, good ang board nito. So nasa lang to mga idol, dito sa pinaka BMS. So yung battery nito ay good pa yan, walang katama-tama yan. So dito lang yan. Dito yan nakatalo. Kasi kapag ito nabasa mga idol, may mga pyesa kasi sa ilalim to. Ayan
Kapag ito nag-short ang mga pyesa dito, malamang chinarge ito kanina. Kahit nabasa. Yan, yung mga pyesa ito yan. Pag nag-short yan dyan, matik yan. So hindi po, wala na naman kinalaman sa fuse ang ano mga idol. So ito yung fuse na puti. Ang pinaka-error ng battery, walang kinalaman sa fuse. Yan, linisan nga natin ulit. Baka kinulang lang. So para makatipid ang mayari, kasi kung sinilin ko pa ito ng battery, parang estudyante lang, bata pa. So mapamahal na siya. So gawa natin ng paraan. So may mga lubo naman akong battery dyan na may BMS pa. Ayun, nadali. Kulang lang pala sa linis dito mga idol. So yung dito niya may tubig pa siguro kanina, or hindi masyadong may kalawang siya. Normal na pala. So malamang dito lang yan mga idol. Madalas mga idol nasa BMS lang ang tama. Ang battery kasi kung nag-error ito, walang kinalaman. So dito yan sa pinaka BMS. Ayan, dito kasi nakakonekta itong flex sa BMS niya, yung battery management system. So kapag nag-short yon, or may tubig pa, or kinalawang yung connector, ay pwedeng pwedeng doon may tama. So nilinis natin, ay nakuha pa naman natin sa repair pala. At tingnan natin kung magdagdag mga idol. So dire-diretso na tayo. Okay na to. Kinulang lang sa linis talaga. So yan ang gagawin natin mga idol. Try and try lang talaga. So wag tayo basta-basta magpalit ng battery, lalo na kung original pa at hindi lubo. Kasi ano pa yan, magtagal pa yan. Ito naman kung error to, palitan natin ng BMS, or yung pinakaganito mga idol, yan, yung ibabaw niya, flex, masolusyonan yan. So ang battery niya ay goods. Doon lang sa may yan, yung battery management or BMS, or yung battery board, flex. So yan, sa balik na natin. Tingnan natin. So nakailang linis tayo sa battery bago gumana. So nakailang apply tayo. So lacquer thinner pala ang ginamit ko paglinis mga idol. Tingnan natin ulit. Baka naman na-prank lang tayo. Ayun, solve mga idol. Okay na. Balik na natin. So maraming salamat. Sana i-support nyo ang channel natin. Magakuha kayo ng maraming idea. So kapag nagawa kayo ng mga nabasa mga idol, pwede nyo gamitan ng lacquer thinner. Pwede rin po yung fluid. So akin talaga ang ginagamit ko simula noon, lacquer thinner talaga. Kahit magtanggal ng mga takip, LCD, ginagamitan ko ng lacquer thinner. So madali din kasi matuyo ang thinner mga idol. So pag nainitan mo siya, tuyo siya kagad. Pero pag pumasok na sa LCD ilalim mga idol, matuyo man siya pero medyo matagal. Kaya iwasan nyo rin maglagay ng or magtanggal ng LCD na ginamitan ng thinner na marami ang nailagay. So kailangan tansyado lang or alalay ba. So yung thinner naman, natutuyo naman yan. Hindi naman kagaya ng mantika yan na kahit ano yan, anong taon pa yan dyan, hindi yan matutuyo dahil mantika siya. So ayan, balik natin yung mga screw mga idol. 56% po ang battery. At tingnan natin mamaya kung nag-charge na ba siya, nagdagdag na ba siya or mag-touch ang LCD. So ito naman, may mga kaparehas naman na LCD ito mga idol, marami. So ang gaganda lang sa mga ITEL mga idol, marami siyang kaparehas na LCD, parehas lang din ng Tecno, Infinix. So compatible lang din siya pati battery. So iisang company lang yata yan sila mga idol. Kung di ako nagkamali. Ang inano lang, pangalan lang. Pero yung mga board niya ay pare-parehas lang. Yung mga parts, wala talagang pinagkaiba. So ayan, nabalik na natin lahat ng screw. Ayan, nag 57. So ibig sabihin normal ang charging mga idol. Hindi tinamaan ng board or IC. So ito naman mga idol, linisan natin to. So ito yung nag-moist kanina. So ayan, linisan natin. So ang ganda, ang bigat niya ng ano. Ang bigat dito banda. Ang laki kasi ng lens niya mga idol. Maganda ang lens niya. Ilan ba ang camera nito? May dalawa, dalawa lang. Flash pala itong isa. Ang laki ng camera ha. So ayan, tingnan natin kung mag-fits. Fitted. Fitted pa. Nagdikit pa siya. Kahit hindi nadikitan. So huwag kayong kukurap. I-open natin mamaya kung mag-touch. So apply lang tayo ng ano mga idol. T7,000. Gamitan natin adhesive. So medyo ano. Ito na lang. Optional naman to. Pwede gamitan ng adhesive. Pwede hindi.
Kahit naman walang adhesive to or walang ano, didikit pa rin siya kasi first time pa. Saka yung ano niya, yung dikit sa banda sa taas, hindi na ano, meron pang dikit talaga siya. Ayun, fitted mga idol, oh. May 58 na, fast charging. So ayan. Hindi na natin gumahan to kasi naka-angkla naman sa baba or naka ano na, fitted na siya. Yun natin, tingnan natin kung mag-touch. Ah, may basag pala yung LCD nito. Yun, nagdilaw na mga idol, oh. So yung dilaw naman yan, walang kinalaman sa pagkabasa. So ayun na yan. Malamang dinikitan doon ng LCD at na-freeze yung LCD kaya nagkadilaw siya. Sobrang higpitan ba? Natuok. Naipit or nakuan. Flupot and tawag dito sa Bisaya eh. Ayan, the moment of truth. Tingnan natin kung mag-touch. Pag ito hindi mag-touch, may tama yung LCD. So kailangan natin baklasin ng ilalim. So pwedeng pinasukan ang pinaka LCD sa baba. So kailangan i-linis, cleaning. Tingnan natin kung mag-touch. The moment of truth. Ayun, okay mga idol. Sapol, normal pa rin. So dahil nalinis natin lahat ng mga idol, maaring gagana na ito lahat. So merong password, so hindi po natin ma-check kung gagana ang camera, wifi. At least okay na mga idol. Ayan, sapol na to. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana i-support nyo ang video natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow. So wala na po itong SIM3 mga idol. Maraming salamat po. At sana nakakuha kayo ng idea.